There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, Okay, salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9. Alas 9 haaga pala kita, no? Welcome haton taramdan sumat estihanon at inakita lugsong nakita, no? Ang mga balita, notisya tikang diniha aton dapit. Pero syempre masilinggi hapon kita, no? Ha mga hulagway notisya naman ha kauluhan, palibutan na rehiyon para diri kita maligbukan. Mga taga Eastern Samar, ano ba iton mga panhitabo, ano? Diniha aton dapit. Ayon ka man yun na himumutang updi kami niyo. Atipen pumida ito na imo kahampang yana sangkay samtang. Ala, tigo natin kung hahain kaya na. At kabayan na nag-aandam na ito na paningudtohon. Kay alas 9:12 naman, nakapamerkado na siguro, ano, kanina pa na aga. Kahampang nim yun ang mga oras si Atipen pumida. Ngan kabakyang naton di Master Control amo lagi hapon, ano, Hira Alcuin Baldonido, Engineer Alcuin na Engineer Mark Gagwa, transmitter Chief Tig Joey nga supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual, no, nga kita ito na ato na public service para na pakakapamati pala, no, Radyo Pilipinas. Public Service Program, ito ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan.
Wala, kung may dani yung mga panawagan na message la nga diha aton mga pag-greetings diri gihapon naton pababayan aton ipapahibaro. Maupay nga aga didi naman aton mga kasalagabay Kapitolyo. Na may da meeting pag irestoryahan na ikakasa na daman nga serbisyo caravan hito na provincial government. So niyanta nala i-mention ko na diin. Amo lagi hapon iniin pagdulong pagpahirani hiton mga serbisyo, mga programa hiton na gobyerno ngadto hiton na tay-aw nga kabarangayan. Regular ini nga buruhaton hiton aton na provincial government pangunguna ni Governor RV Ivardoni adton pagdulong mismo ngadto iyo labi na ngadto hit mga hagarayo nga mga lugar. Kung tawagin mga geographically isolated and disadvantaged areas amo in hindadara ito na ngadto aton klaklaruhon kon diin nga kon adton petsa kung sano ini pagbubuhata. But definitely next week na ini subayhan aton paunang nakuha nga impormasyon dito naman provincial governor's office. So pero la ini hiton aton pag-irestoryahan nga aga aton taramdan sumat estehanon damo ini nga mga good news, mga programa tikang hiton magkaiba-iba nga ahensya hiton aton na gobyerno labi na iton Department of Social Welfare and Development nga hiray ni iton mga frontliner kung may da siring pa mga kalamidad kung ano man nga mga emerhensya hira iton nahatag na action dayon. Pero iton tinatawag mga first responder iton syempre local government unit. So na-augment ini na sapong hiton panginginahanglan hiton na mga kababayan labi na kun may da mga kalamidad. Sugad na lahat to na nahitabo ato na eksperyensyahan nga linog action dayon aton mga taga DSWD dida naman San Julian. Unina aton mga pictures credit to DSWD. Sugad man ito na TESDA maupay nga aga nga dakan Dr. Antonio Waniwan and staff Sir Chris Zamora. Good morning. Naray ni ito na nahatag haaton hin mga impormasyon may pagisumpay hiton ira mga programa hiton TESDA nga mas ngiyana pa gin papakasig pa iton panalimbasog hiton pamunuan hiton Technical Education and Skills Development Authority para makabot nira iton international standards technical vocational education and training. So ini nga mga eskwelahan adto nagin pailarom magkasunod nga validation unina naman ipapahat naton ini nga balita. Pati na itong DILG Eastern sa Amar aton liwat gian ko congratulate hapag patuman hin hapsay hining igin mahugot ini iton mando hiton ato na presidente PBBM nga upayon nga iton monitoring mga proyekto kailarom hiton local government support fund financial assistance to local government unit. So may dahini mang ayuda iton aton gobyerno nga dahiton mga LGU pananglitan mga infra project ngan kun ano-ano pa kinahanglan naman maupay iton kamaneho iton ka-implementar hiton LGU. Amo ini nga gin kadto ini gin monitor gin inspection hadton taga DILG bangin kadtoon adton ing mga bungto ang recipient hining programa hiton national government recipient damo ini iton beneficiaryo nga mga local government unit dinhi aton probinsya aton ini ibabalita sugad man adton mobile health service
adton Philippine Coconut Authority. Congratulations gihapon kay kasaring niyo no iton PCA in diri hira nagahatag hin health program or services nga dahiton aton mga parag-umahin lubi may ada may dahira mga mobile health service nga ginapapatuman ala daw diin kaya nga bungto adto na ginkadto Philippine Coconut Authority. Pero laini hadton damo nga mga balita impormasyon mga mag-upay nga igin papatuman hiton ato na gobyerno para magin hapsay magin tuhay iton programa serbisyo nga dahiton mga kabaranggayan. Alright, so 19 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9 haaga. Ala daw, na hini nagpapakiana kung kumusta kuno Ate Pen iton aton panahon. Kay anong mauran maini nga summer, hala daw. Ini na himumutang adton low pressure area ngan adto naging babantayan nga bagyo hagupit. Engineer Alcuin ngan Mark aton ipabati adton kanina inihan na aga nga weather forecast adi aton pamatian adton magiging panagna pari na nga adlaw Mayo 7. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanluran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinoconsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magtantabay sa mga updates ng Pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City.
Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan, Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakatas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa Kanaptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula. Magandang araw po. Alright, so amadoan latest pa-advisory from Pag-asa. Para yun ang adlawhan na Huwebes sa Mayo 7. Aton low pressure area 120 kilometers sur Sinirangan hiton hinatuan Surigao del Sur. Kakulop ngayon hikitaan pinakahataas aton heat index 45 degrees Celsius aton Borongan City. Yan na naman nga adlaw posibleng aton abaton in maabot 43 degrees Celsius dinhi aton syudad na Borongan. Bisan ko na mauran-uran, di ba? Feel natin nga feel ta iton dangga. Ito na kadangga bisan ko na madalumdum, may da mga patsyara nga pag-uran. Epekto ini hito na low pressure area, sumalahad ton Pag-asa iton ato na eksperyensyahan nga pagdampug ha kalangitan nga may da mga patsara nga pag-uran. Samtang ini naman nga tropical storm hagupit ato pa ini hagawas hiton Philippine Area of Responsibility, pero sinirangan hiya hiton Mindanao harayo pa. 1,995 kilometers pa sinirangan hiton norte-este hiton Mindanao. Kadagatan pa hiya nga parte hiton Guam subay ini hadton alas 5 pa-forecast hadton Pag-asa. Gawas pa hiya iton Philippine Area of Responsibility, pero may da na hiya iton iya kusug nga hangin naabot hin 65 kilometers per hour do kiton sentro. Aniya na mahini pag Subasco 80 kilometro por hora. Ngan nagios ini ti panatundan iton iya direksyon westward. Ti panatundan kakusug nga 20 kilometro por hora. Kuan iton iya extent hiton hangin iton kusug pagsubasco naabot hin 270 kilometers tikang didahiton sentro. Iton iya ba diametro iton naaapeng hiton hangin. Nasaring adton Pag-asa kanina posibleng nga makasulod par Saturday evening or Monday morning
nga na kung makasulod ini nga bagyo hagupit ito niya international name hapag kaya na no kay gawas pa man hiton par makasulod nga ni nahaaton Philippine Area of Responsibility paggangaranan ini nga bagyo Kaloy. Igampo naton nga diri ini magin sumulod gud nga na maka-distroso. Pero habubo man daw good ito na tsansa nga makasulod nga na magin mapanira sa ring paman. Sige padayon kita nga magampo nga padayon nga magbantay update sa tikang hapag-asa para syempre hiton aton seguridad nga tanan. 29 minutos na nakalabay alas 9 ato naliwata utrohon ini naman nga NGCP scheduled power interruption although ato na ini na sabi kanina taramdan Good Morning Eastern Visayas hiton Sabado pa ini Mayo 9 haliputay lang oras between 6 a.m. to 7 a.m. adton pagparong bugos ini nga probinsya ito na sinirangan Samar kay an mga apektado hini an Borongan, Taft, Kinapundan nga na balanghiga ang substations. So karegsid ngun bugos nga probinsya iton Eastern Samar an makaka-experience kita hini nga mga 1 hour between 6 a.m. to 7 a.m. para hiton isolation ngan another 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. para naman hiton normalization. Oo. So amin hiya an may da mga lalakton or gagamitan hin kuryente in magin ikmat na ladaman. Trenta minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9. Oy, nasulod na kamo hataramdan sumat estehanon. Asyagad oo kay may na nag-text aton nga ginbayog kita an Borongan City alas 7:39 aga hin magnitude 3 nga linog pero waray kita sabot magnitude 3. So diniha aton syudad aton epicenter na linog yan na ini nga aga kaninahan aga 7:39 a.m. so mala ini hadton pa earthquake advisory hadton FIVOX. O diniha aton syudad 3 or magnitude 3. Alright, so sige, ato na pasadahan ato na mga notisya na likomhan DYES sa news team. Para na nga adlawhan na Huwebes sa Mayo 7, may kalabutan hadton na pagtagalinog, dida naman adton na epicenter San Julian, dahin ato na mga pictures, credit to Department of Social Welfare and Development. Good morning, Anay. Ngadakan Kuya Jude Rapada. Thank you sa pa-heart at prayer para naman mahilikay kita mga kataragman. Didahabong tuhan na San Julian, dayon ini nga naghataghin ayuda hinabulig adton personales san DSWD Regional Field Office 8. So may dahira dida na pili nga mga pamilya nga ginsisiring mas nga naapektuhan han linog dida iniha bungtuhan San Julian. Inabot hin 36 nga pamilya adton nabuligan pagkatapos matudlok nga apektadohan linog nga nahinabo niyan iniha na Mayo 4. Yada igin papanhataghan na mga taga DSWD Field Office 8. Basta kinahon kanan DSWD. Asya ito na pangilalan ngan silyado pa iton dapat silyado. Yada silyado. Kaya ito na sulod iton nga
kahon. Oo. Nasaring adto na DSWD kada kahon kun family food packs no. May dasulod nga 6 ka kilo nga bugas. O kaupay no, kumbaga silyado. Nakakahon na iton hiya. May da 6 kilos hin bugas. May da naman napulo nga mga dilata. Uy, kada mo. Napulo nga dilata. May da naman na 5 nga powdered cereal drink. Nga na 5 ka sachet no, hin kape. Maupay na nga pan emergency ano nga bulig hiton ato na gobyerno pinaagi hiton DSWD ngan diri la hiton asya may daliwat iginhatag nga family clothing kits. May da family clothing kits, may daliwat kitchen kits. Ano daw litada hiton family clothing kits? Adton may det siguro tampi ano. May dida parang kuan gad lahiya no mga kumbaga diretso ba higagamitan ano pananglitan katapos iton emergency bangin naghulus kun binagyo or diretso mahigagamitan ano nga mga gamithan pamilya. Kitchen kits may dagihapon para hiton ira adlaw-adlaw ano nga panginginahanglan. So, abay tanton na ipinanhatag ano han Department of Social Welfare and Development. Kakulupiton nga adlaw ano dida naman habungtohan na San Julian. So iton nga lugar dida ithadton ira naman covered court. Atubang la ano hiton munisipyo. Yanto hiton munisipyo ton backdrop. Didi naman hiton my right side kon tikadto ano San Julian tikang didi Borongan aada adton ira singbahan nga nakitaan gihapon ano hin mga bubtak adton singbahan ano dida naman habungtohan San Julian. May dadaman hadto kakulup ano nga waray kula kahi send ano adton picture adton DSWD daman hinatag naman hin bulig nga da naman hin bata nga nasamaran pero dito naman ha Dolores diretso da mahira ano nag-action adton Department of Social Welfare and Development kay didahadton sitrep ano kakulup may dahadto tulong nga mga individual adton nagkahabulan. Siguro mga nahulugan ano or debris may nahulog di dahadton ira lugar kun ada nakainhira di dahadton kasagsagan o no hadton paglinog tulong mga mulupyo may Dolores ngan duha pa. Oo, aton kitaan ano, aton balita hala daw. Jadi man ano, aton kanan kakulup ini. An didaha Dolores sang bata ano nasamad aton iya ulo. Halyurente daman ano nasamad adton tudlo dinhi naman haaton na syudad ha Borongan may dahiya kahabulan ano kagasgasan hadton iya bitiis hadton iya siki dida ini hadton na panalaga na han paggabay uga. So hakabugusan base hadton situational report kana nakakulupa ini waiting kita no hito na pinaka latest kay kuan pa man laad to hiya initial oray pa igin si send ano hira engineer dida naman Campumanes ano iton aton PDRRMO chief habung tuhan Taft adton kabablayan inabot na mahin 13 hira adton damo ano na partially damaged samtang duha adton totally damaged. So nagresulta hina kabugusan nga 13 nga mga kabablayan adton naapektuhan. Mga minor cracks although mga minor ano nga mga danyos adton nahipati ka mga infrastruktura
pero diri naman tumagya amo nga sige iton monitoring, iton visual assessment iton mga taga-engineering hadton province. Iragin kadto adton Eastern Samar Provincial Hospital ngan ang mga MDR-RMO daman han kada bungto sige daman iton panginano. Para syempre nga para mapanalipdan iton labi na iton hospital, iton aton mga pasyente ngan staff iton ESPH. Kay didaha Eastern Samar Provincial Hospital may dahini nahitala nakita nga mga hairline cracks diri gadgig dagke. May mga cracks mga pader, alkuba ngan iba pa nga partihan na struktura. So amin ni adton gin dumara nga visual rapid assessment adton provincial engineering office. 39 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9 haaga. Padayon kamo na katutok aton taramdan na sumat estehanon. Kadugangan nga mga notisya. Bisitahin ta naman ito ang Technical Education and Skills Development Authority. Kay kinahanglan nga permino nga at par iton aton TESDA iton mga TESDA institutions sa diniha aton salit sige-sige ini iton validation hiton mga eskwelahan hailarum hiton Technical Education and Skills Development Authority. Hanakalabay nga adlaw gin pailarum ha magkakasunod nga validation. Yadahin mga pictures. Da mga salamat Sir Chris Zamora hiton TESDA Eastern Samar. Pag forward hini naman nga mga pictures. Ato nay baruan ka na Sir Chris nga ginpailarom ha magkakasunod nga validation. Duha iton nga technical vocational institutions. Hailarum hiton TESDA hapanuyo nga mapakaseg iton pakakabot international standards TechVoc education training kon TVET. So ini adton gin-validate gin kadto hadton validation team an TESDA Arteche National Agricultural School kun ANAS. Aram naman natin pag nabati kita hiton ANAS nakaka-producer hira hin international skilled nga mga workers. May dahini mga nagdadaog di dahin pan-international nga mga competition. Tikang diniha aton nakakadaog ha provincial, regional, ngan pati na international. So dito ini ha TESDA ANAS sa Arteche ngan an usa daman nga gin-validate an Samar National School of Arts and Trades. So dida ini habungton man hiton TAF. So may dahini accreditation nga commission adton Asia Pacific Accreditation and Certification Commission. Imagine pan-international. So kinahanglan nga mahasusubay na iton kinaadman parte technical ito natin mga TVET iton Technical Vocational Education and Training kinahanglan nga pan-international iton standards kay kun pananglitan pasado kamo hiton NC2. Imagine pwede iton nga magamit pananglitan mag-apply kamo for overseas nga panarabahuan ginkikilala amo iton kaupayan kun nagpailarom kamo hin mga training hailarom hiton TESDA. Nakalabay ini nga semana adton training so didaha a national validation an Arteche National Agricultural School ginapangunahan ni Dr. Luisita de la Cruz adton national validation team kaupod hi Jafar Siddiq bin Mod Ani
nga na Charina Marie Lanzangan. So diri la ini dinihaton an ira hini mga gindudumara nga validation nationwide kon iton mga TESDA schools, iton TVET in pan-international iton ira mga training nga ginabubuhat. Kay one time haton interview ka na Dr. Antonio Waniwan, iton ira ngayon hiton criteria pananglita nagkakamay-adahin provincial skills competition, regional skills competition, international na nga standards iton gingagamit. Sa ring pa man ni Sir Waniwan, ni Dr. Waniwan, ito nato na provincial director hiton TESDA, bisa pait giupay na pagkulaw nira di dahiton provincial o di kaya regional nga competition, pero waray hiya makakabot hadton international standards, diri talaga nakakasulod, diri nagiging champion. Ganun kamakuti, kamay danira, iton ira pamantayan, iton ira criteria, didahiton nga mga competition, pan-international standards. So, amo nga adto nag-validate, mga kuandaman, mga magkarit, hira iton national validators. So, usisa didahan validation team, diri ila adton mismo, mga anira pamaagi hiton skills, pati iton pagpadalagan hiton eskwelahan. So kariyag sidngon, hinlalaki pandida hiton facility. Kumusta iton pasilidad hiton nga TVET school? So kinahanglan nga may mga igo bastante nga mga higamit. Iton sistema, hiton training. Importante ito na document validation, ito na site inspection, pati na ito mga classroom ginpapankadto talaga. So kung may ada CHED nga nag-validate nga nag-monitor nga dihiton aton mga SUCs, ito na mga tertiary nga mga pampubliko nga mga eskwelahan, hira naman ini ito nag-validate, nag-monitor iton national validation under hiton TESDA, inihira nga grupo. So operation hiton eskwelahan, iton facilities, sistemahan training, nakikita ni Radida kay may mahit mga kapapilan, documentation, evaluation. Giimportantihi iton site inspection, classroom, interviews. So nagkamay-ada naman katapos adton siyahan nga validation, nagkamay-ada in third cycle on-site validation. Dida naman ha SNSAT, dida ha Bungtohan Taft iton Samar National School of Arts and Trades. Nga da ini nahingadaan inihan ka Sabado, han ka Mayo 30. Nakada naman in pan-international naman mga foreign nga mga validators kanan Southeast Asian nga grupo. Amo iton ka importante kun kaapi hiton ASEAN kun iton skills training in maupay kikilalun hiton ASEAN member countries iton iyo pinasaran. Halimbawa kung pasado ka TESDA and situ, pwede ni magamit dito ha mga ASEAN member countries iton imo naman certificate, iton iyo credentials. So nanguna hini hadton third cycle on-site validation, Professor GL Darmasri Wickramasinghe. Itagadiin daw la waray didi i-mention ni Sir Chris kung adto nationality. Dr. Demetrio Anduyan Jr. ngan Danilin Amaro. Naman adton iragin inspection, iragin usisa adton pamunuan, ang proseso hiton pagtutdo. Kaupay Ang resulta naman han training han institusyon, kumusta ba ang mga nagpapakapasar, adton ira mga rating, kay isa da mainihiton barometro kung maupay iton panutduan, kung damo iton mga passers, di ba? So sa inhiya ngayon ini nga apak, iton apak ini ng validation na team,
Ilalado ini nga regional accrediting body para hiton TVET institutions ha Asia Pacific. Wow. Para hin mga pagpapatuman hin kalidad, inobasyon, iton kahimtangan ha industriya. So iton IRA accreditation framework, kumbaga asya inhiya ito nagsiserbing basaranan ha kung tawagan paghurma hin globally competitive nga workforce. So kung makakasiring kita kung pasado ka hini nga mga national certification hiton TESDA, pwede ka hiton makakarawat ka international nga mga pangalayunan. Kay kuan man very competitive man maupay man iton panutduan. So nagpapakita ini nasa ring hira Sir waniwan nga na Sir Chris hapadayon nga paningkamot hiton anas ngan SNSAT ha pagpauswag haton ira kalidad han edukasyon ngan paghaum ha global nga standards or pamantayan. Ayan, so yan na pala ato naging ko congratulate ito ang SNSAT ngan sugad man anas. Waray pa man igagawa sa ton resulta pero pihado na kita. Naglalaom na kitang maupay mangga din iton ratings darana hadton mga naobserbaran adton ira naman accomplishment mga nagpapakasulod di dahiton pan-international na nga mga competition. Alright, so thank you Sir Waniwan nga na Sir Chris hindi naman ginpahat nga balita impormasyon nga nagdarahat ha oras nga 49 minutos na nakalabay ha alas 9 ha aga. So di nila ha ato na taramdan sumat estehanon. Kumusta ito na panahon na didahaiyo dapit? Didihamon na syudad ito na Borongan medyo madalumdum. Madalumdum kita kita atalaan ay ito na real-time heat index sa pagkayana. Didihamon syudad ito na Borongan. Yan ang mga oras. May danala kita 10 minutos na la ito na ato na hibibilin og sa mag-alas 10 sa aga. Nasa ring iton pag-asa, yan na, may da kita 29 degrees Celsius. Iton aton kinamumutangan, pero iton dangga bisan kon cloudy. Madalumdum kita ha syudad ito na Borongan na abutin 36 degrees Celsius. Kanina nahibatian natin ha pag-asa nga posible nga makapatik in 43 degrees Celsius iton na syudad iton na Borongan. Iton heat index. Kay kakilip pa nga adlaw hikita ang number 1. First honor kita ha pinakamapaso hataas adton heat index sa bugos nga nasod Pilipinas nga inabothin 45. Kahataas kakilip 45 degrees Celsius adton inabat nga danggahan na mga Boronganon. Alright, so naghihinangpos na lakita haaton na taramdan na sumat estehanon kung may ada mga monitoring, may da mga evaluation iton national validation team ha mga TVET or TESDA accredited school sa Eastern Samar. Itong DILG naman, mga taga DILG, damo nga salamat naman hining balita Engineer Jeremy Bagares, ito na aton OIC Provincial Director, ito na DILG Eastern Samar, maupay nga morning. Nagkamayada hirahin ultimo na nga inspeksyon han FMR kon farm to market road project. Di na naman habungtuhan na San Julian kakano ini. Ay yan ala nga semana nakalabay lang nga Lunes sa daw. I-flash natin dida Engineers Mark ngan Alcuin adto na mga pictures credit to DILG Eastern Samar. So ini nga mga pictures tikang ini ha DILG da mga salamat. Final na ini nga inspeksyon kareg sidngon nahuman na adton ira dida FMR kay kakanupain adton pundo hini kinuha han 2023 Local Government Support Fund kon LGSF
financial assistance to local government units. So nagdumara aton taga DILG Eastern Samar pinaagihad ton may dahin iton DILG may dahira tinatawag Project Development and Management Unit. So ginkukumpo ni retiyahin mga inhinyero. Hira iton nag-check, nag-i-examine, nagmo-monitor hadton mga infra project hilarum hiton DILG. Mga ginsususi talaga tikang hiton pag-start nga da hiton kahuman na. So usaha dun iragin kadto an FMR kon farm to market road ginpunduhan LGSF FALGU pero adto nag-implement hiton an provincial government anuhan Eastern Samar. So may dahiya kabugusan nga fund didaha bungtuhan na San Julian naabot 5 million pesos. Uy, ada adton proyekto tulay, mini tulay, tapos may da niya adton approach, may da kadugangan didang kalsada. So iton nga kalsada nga nahibaba nahimumutang itiya sulod nga barangay. So diri hiton highway. Sulod nga barangay dida naman San Julian mga 10 minutes nga imo biyahe. Kuan gala diri giharayo tikang hiton National Highway. So siring hadton DILG giimportantihi iton hiyang proyekto nga dalan hiton mga parag-uma ngan mga residente. Syempre pagdadara hiton ira mga produkto tikang hauma ngadto hiton merkado, tikadto hira eskwelahan ngan kun may da mga batakan nga mga serbisyo nga ira panginginahanglanon asya na ititon ira tinatabukan. So yada nga babae, engineer iton nga panguna hadton validation. Engineer Marjorie Capones han DILG Eastern Samar PMDU. An provincial engineering naman iton iya kaupod Engineer Sunny Sulayaw. Hira iton nag-inspect nagdumaran inspeksyon para masiguro nga ini nga human na nga proyekto in subay hadton aprobado ngan plano nga specification. Antes turn over nga dahiton local government unit so nag-aagi anay hiton inspeksyon. Kay para naman masiring tuhay adton ka-implement hadton tagdumara hiton. Gidakay nga pasalamat hadton mga residente didahiton didaha San Julian kay kun hadtohan waray pa hiton nga proyekto problematic ang mga residente kun labi na kun aguuuran. Syempre malagay ang kalsada tapos makuri pa doon ira pagtabok waray nira sering pa man masasarigan nga tarabukan or tulay kay permi mangay andidagin bababaha. Salit kahuman hiton nga FMR nagrayhak. Syempre, adton mga residente. So, salit yan na kay human naman iton, paglalauman na iton official turnover. Mas magiging masayo na ito na pagbiyahe, magiging talwas na ito na pagbiyahe iton mga residente, magiging madagmit na ito na pagdara ito ni ira mga produkto tikang haira uma, ngadto naman hiton na merkado. Makaka-access na hirahin masayon ngan hapsay talwas pananglitan makadto hira hospital, makadihira hito na bungto nga dahiton RHU. So mga importante nga serbisyo nga ira naman kakadtuon. So amiti ito na gobyerno padayon na hapaghatag hiya na mga proyekto nga makakapagpahimulos iton aton na mga kababayan. Again, congratulations hindi naman nga hapsay nga pagpatuman na FMR project. Dida naman habungtan San Julian, pinaagihan DILG, nganhan provincial government sinirangan na Samar. Ining ato na balita kabarangay, nagdarata oras, 3 minutos na laog sa mag-alas 10.
Damo pa ini nga mga developmental news sa mga ginbubuhat hito naton na gobyerno para hito na benepisyo hito naton mga mulupyo han sinirangan Samar ito naton ipapahat aton ini uni na igpapadayon hito na kilip aton na taramdan info sentrum pananglitan hapag taga sige daw aton hapag hinangpos ha aton taramdan sumat estihanon nga di kitahi na good news gihapon from Philippine Coconut Authority maupay nga aga nga dahiton pamunuan hiton PCA Eastern Samar. Pinaagi hiton Mayor Sir Henry Duzon. Good morning kay successful naman aton gindumarang Mobile Health Service 2026. Iton PCA sobra naman ni love iton aton na mga parag-umahin lubi. Sige-sige iton ira naman pagpaangbit hin mga proyekto panlawas ngadto mismo hiton na mga parag-umahin lubi ira pagud gindadara ngadto mismo hiton na tayaw nga kabarangayan ini nang serbisyo pinaagihin Mobile Health Service MHS an buhatan dida ini barangay Buracan Avid maupay nga aga barangay Buracan Avid ang venue dida hadton ira barangay Covered Court. So iton PCA may dahira programa kung tawagon Health and Medical Program para inihiton Coconut Farmers and Industry Development Plan. So kuan ini nakaangkla ini may dahin ginpapahinunguran ang Republic Act number 11524. So upud saklaw ngayon hini nga ang Republika Acta iton pagsiguro nga maghimsog iton mga kalawas. Wow, yadan aton mga lolongan lola nagpa-check up may gindara nga daad ton mobile health service. Magkalain-lain ini nga serbisyo medikal gindara nga tuhan na sabi nga barangay kung tawagan geographically isolated and disadvantaged areas ang mga rehistrado ini nga mga parag-umahin lubi. Amo iton kaupayan ka barangay kinahanglan nga magparehistro kamo. May dahini tinatawag National Coconut Farmers Registry System. So iton mga kalungganayan, ginkikitaan kasi may dana database, pwede ka mo hindi magpakianano iton aton mga parag-umahin lupi, pananglitan masing daw la kung rehistrado akit para makapagpahimulos akini nga mga serbisyo. Pwede ka mo hindi bumisita nga diha PCA pagpakiana ka mo kay iyawat na gindara adton mga serbisyo pananglitan medical consultation nangonsulta may dental services nangiho nan laboratory test nagkamayada CBC ngan urinalysis kamamahal hini hiton ako na adi ka mga private nga mga clinic pwede dito ECG may dalahiravan x-ray ngan ultrasound may da mga optical services gin examine adton mata may da pa antiyuhos may da pa antipara nga ginahatag may da eye check up so tatagan kahin na antiyuhos. Ngan dito ang kaupayan pananglitan diri pahiram miyembro adton na mga parag-umahin lubi on-site registration para mahirehistro para madugangan ito ang mga rehistrado nga mga parag-umahin lubi dinhi aton na probinsya. Salit pasalamat hira nga dahan na PCA Eastern Samar hapangunguna ni Sir Henry Duzon. May daliwat syempre mga grupo nga personales adton na PCA iton ira ngay an accredited health service provider amo in One Life para yun aton parang One Life iba kaupay lugod hiton sana all diba iton mga government employee napili ka mo hiton iyo health provider so ini nga ira diretso talaga kinakadto hira hadton ira lugar kaupay congrats. Labot lahan medical services nagpakakaundaman kay may da pamahaw, may da snacks panaga, may da paningudto, may da pa snacks pankulub. Yan ang naabot na nasa ring adton PCA 14 na nga mga lugar adton nahumanhan na programa. So may dahira target, may dapahira 8 pa nga GIDA communities ito nakalinya nga maserbisyohan. Nasa ring adton na PCA padayon iton ira paningkamot hapagdarahin na
serbisyo panlawas ngadto ini hakadatag sa nga komunidad han mga parag-u mahinlubi habugos nga rehiyon 8. So kita naman waiting kamo adton iba pa nga mga kabarangayan pero natudlok na ata ini kun ano nga barangay. Alright, sige. Ang pinaka-latest, dida naman Barangay Burak, habungtuhan kan apit. Alright, so pinaagihin ni temporary anay naton tiklopon, an aton bintana, parahan aton taramdan sumat estihanon Huibes ng edisyon. Mga salamat, Jude Rapada, nag-uusaan. Balitaw, good morning. Maupay nga aga, Ate Mern, sa Kuya Teo ngan iba pa. Boss nga hawha, pari nga oras nga na istasyon. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey at Transmitter ngan syempre. Engineer Smart ngan Alqueen, Ate Pen Pumida ini, nasa ring good morning. Maupay nga aga, God bless po ha aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund Solid Kaban. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Hello at hello pa. Gandang umaga po sa inyong lahat.